Amen. Maraming salamat mga pretty ladies. Akala ko yun ang huli. And pretty ladies will be singing right up there in heaven. Oh, amen. Okay, tayo. If you are pretty, you stand up. Nakatayo na kayo kanina. Hindi ko sinabing yung mga pretty ladies lang. Kasi yung mga lalaki nakatayo ni, Oh. Okay. Buksan natin sa Psalm 74. Psalm chapter 74. Psalm chapter 74. Andun na po kayo? Okay. Basahin natin verses 1 down to 8. O God, why hast thou cast us off forever? Why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. They have cast fire into thy sanctuary. They have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. Everybody. They said to their hearts, let us destroy them together. They have burned up all the synagogues of God in the land. Ngayong gabi po ay nais kong tingnan natin ang synagogues of God, which is also a lesson that we should understand kung bakit napakahalaga ang simbahan. Yan po ang dapat nating nauunawaan, that remember that the temple and the tabernacle have been destroyed, but there is a synagogue of God. Okay. Tingnan din natin sa sa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Luke chapter number 4. Verses 16 and 17. Naroon na po kayo? Okay, let's read all together. Ready? Go. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood upon for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found a place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and glory in the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. And verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. You see, again, it was the practice or the custom of our Christ to go to the synagogue. Dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa gabing ito upang amin nga pong tingnan ang inyong salita upang maintindihan po namin na it is indeed worth to give our treasures, to spend our time, to
exercise our talents to sacrifice in your church. Sapagkat, Panginoong Diyos, ito nga po ay ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay magkaroon nga po ng tamang paglilingkod, ng tamang isip, ng tama po, Panginoong Diyos, na buhay, na hindi nga po ito mapaparang, na hindi nga po ito maging vain sa amin. That our labor will never really be in vain because we have the church today. At maintindihan po namin that since in the Old Testament times and in the New Testament, you have been using all these things to tell us what blessed institution you have established on earth. And that is your church. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, that 2,000 years ago today, ay nandito po ang simbahang yan at kami po ay napabilang. Maraming salamat sa pagkakataong ito at nawa ang araling ito ay patuloy mag-build up ang amin pong loyalty, ang aming love, ang amin nga pong pagsuporta at ang aming pagsasakripisyo sa inyong gawain dito po sa Los Baños, sapagkat ito ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Ang aralin nga na ating ginagawa ay to indeed build our foundation para sa ating pagbibigay ng ating treasure offering, okay? Ng ating time, ng ating yung paggastos ba natin ng oras natin sa gawain ng Diyos, yung pagbibigay natin ng ating mga talents, no? Kagaya ng talentong pag-awit, pangangaral ng pagtuturo, okay? Ang lahat ng mga yan ay ni-spend natin. It takes time, it takes our effort, it takes even our treasure. Pagpunta natin sa simbahan, nagastos din tayo. Amen? At may mga isinasantabi natin para sa simbahan niya. Para sa simbahan. Okay? At hindi ho kalugihan. Okay? Hindi ho sayang ang mga ginugugol natin na oras, na effort sa gawain ng Panginoon. Kagaya na sabi ng 1 Corinthians 15:58, hindi ba? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. See, kagaya nga ng testimony kanina at pasasalamat ng isang kapatid natin na nagpapasalamat siya na dito sa simbahan, na natili siya at naturuan kung papaano ang maglingkod sa Diyos, nakapag-share siya ng salita ng Diyos sa isa 1990s, pagkatapos ay hinanap siya dahil nabahaginan siya ng salita ng Diyos at ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Ay kung hindi tayo naturuan sa simbahan, ay kung hindi tayo nanatili sa gawain ng Panginoon, ay paano natin makikita? Di talagang in vain lahat yung mga ginawa natin. So, lahat ng mga binibigay natin sa simbahan, yung suporta, yung effort natin, yung lakas, ang lahat ng mga yan ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Hindi tayo nagsasayang ng oras sa simbahan. Hindi tayo nagsasayang ng talento sa simbahan. Kahit pa hindi tayo binabayaran sa ating mga ginagawa. Marami ang mga gumagawa sapagkat sumusweldo at kumikita. Pero sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi naman para tayo ay kumita.
kundi para makapaglingkod. In fact, tayo nga mag-i-spend hindi lamang ang oras, but even our treasures, our money, our youth. Amen. Yung pag ikaw ba'y lumaki, at ikaw ay lumaki sa simbahan, at dito ka tumanda, at dito na naubos ang lahat mo. Naubos yung lakas, naubos na yung buhok, naubos yung ngipin, naubos lahat. Hindi po yan kalugihan. It will never be in vain. Sapagkat yung simbahan, yan nga po ay God's chosen institution. Siya mismo ang Diyos na sinasamba ng napakaraming mga anghel. He is living there in heaven, being served. But He has to come down. Iniwan niya yung paglilingkod na yan para sa Kanya. Iniwan niya ang Kanyang trono. Iniwan niya the splendor of heaven. Lahat ng mga yan. And He came down on earth. And He said, foxes have holes, and birds of the air have nests. Yet the Son of Man hath nowhere to lay His head. And then He even gave His body to be battered for your and my sin. And He gave His blood for it. Just to purchase this church. And then sabi niya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kung ikaw ay totoong ligtas, are you saved? At ikaw ay nagpabaptize na, amen? At ikaw ay miyembro na ng simbahang ito, walang kalugihan sa simbahang manatili, na kahit seemingly ikaw ay insignificant, na parang walang nangyayari, but you know that God is working His work in us and in the things that we do, sapagkat yan po ang pangako ng Panginoon. Amen. Marahil ay dumarating tayo sa time of fruitlessness. Marahil tayo ay dumarating sa panahon na hindi natin, na yung nangyayari sa ating buhay, hindi natin ito yung ating inaasahan, hindi natin ito yung plinano. Pero rest assured, you just keep your life there. You just present your bodies a living sacrifice. And then you will prove that which is good and perfect and acceptable will of the Lord. Amen. Wala kang maikukumpara sa simbahan, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Wala kang ikukumpara diyan. He gave Himself for it. He purchased the church with His own blood. At maraming salamat, napabilang ka. Amen. Napabilang ako, napabilang ang bawat isa sa atin. Biro mo, tinanggap tayo. Hindi naman tayo katanggap-tanggap. What is good with you? Ano bang ipinagmamalaki natin? Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Sa totoo nga ay dapat lamang na tayo pinarurusahan ng Diyos. But because He loved us so much, and then He made the church possible. At hindi lang doon sa simbahang yan, hindi lang sa Jerusalem. Remember that the people of God, Israel is the chosen of God. Siyang pinili ng Diyos na bansa. Pero niloob niya na yung simbahan niya na tinatag doon sa Jerusalem, for them to be built, for them to serve the Lord, nakarating sa atin. And even makikita natin, it's really a great, great privilege. Amen. Kaya dapat tinatanggal natin yung sayang yung oras mo dyan. Wala kang kinabukasan dyan. Hindi mo makita, walang pera dyan. Walang ganito yan, walang ganyan yan. Walang katotohanan yun. Yan ay dila ng dyablo. God chose it. He gave Himself for it.
That's why it is worth our love, our loyalty, our support, our service, our sacrifice, our submission. Amen. It's worth it. Yeah. In fact, ang Panginoon nga, when He came and established the church, hindi naman siya, nawalan pa nga siya ng kayamanan para tayo ay yumaman. Amen. Nawalan nga siya ng buhay para magkaroon tayo ng buhay. Kaya kung ibang kaisipan mo sa simbahan, ay talagang may tama ka. That's right. That's why when this church congregates on a Wednesday night, hindi kalugihan yun. When this church congregates on a Sunday, hindi yun kalugihan. Kapag yung simbahang ito ay lalabas sa soul winning on a Thursday night, hindi yan kalugihan. Kapag ang simbahang ito on a Saturday, on the whole day of a Saturday, goes out and wins souls for the Lord and follow up for people as a church to other places, hindi ang kalugihan. Kung ang simbahang ito ay magpapadala ng mga misyonero doon sa ibang lugar, siyempre, mawawalan tayo ng ibang mga miyembro. Mga magaling, mga mag-soul winning, magdala ng bisita, ipapadala doon. Nakakalungkot naman talaga yan. Hindi natin pinadadala doon kasi ayaw na natin sa kanila. Pero pwede na rin. Pero pinadadala natin yan sapagkat yan ay kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi yun lugi na tayo ay magbigay ng para sa kanila. Hindi lugi na tayo manalangin para sa kanila. Hindi kalugihan yun, mga kapatid. It's worth our love, our loyalty, support, our service, our sacrifice, our treasures. It's worth it. Amen. Kaya ako'y natutuwa na karinig na meron na akong pang treasure offering. Magandang bagay yun eh. Saan ba pinag-uugutan kasi natin? Saan ba tayo nagpe-prepare? Ako'y nagpapasalamat kasi pwede, okay na ang aking wedding. Tama naman yun eh. Pero higit sa lahat, ay dahil may treasure offering ako. Maraming salamat na mayroon tayong mga bagay sa ating buhay. Pero dapat talagang isang mananampalataya na iintindihan niya itong ating ginagawang ito. Amen. Kaya tatanungin ko kayo, huwag niyo na akong sagutin. Sumagot na lang kayo sa isip at puso ninyo. Talaga ba yan ang prayer nyo that I can give my treasure to the Lord this year? At ito ba ay akin talagang ipinanalangin? At alam ko that though there are many things that I had to sacrifice para lamang dito, it's because it's worth it. If the Lord has given Himself for it, ay sino ako para hindi magbigay? Para tipirin ko yung mga bagay na yan. Kaya nga ang mga bagay na ito, pinakita ng Panginoon sa atin. So first, He showed to us about the tabernacle. Amen? Ang tabernakulo is a dwelling place of the Lord. Kaya po pinagastusan niya ng Panginoon. And again, ang tabernacle, yan is a feature of the church today. Ano ba ang tabernacle? Yan po ay dinesign ng Diyos right in heaven. Pinadala niya, pinababa niya dito para una, He can dwell with us at ikaw
at ako ay magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod din sa Diyos. Dahil tayo'y napahiwalay sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, hindi na tayo makalapit sa Diyos. Malayo na tayo sa Panginoon, kaya ang buhay natin ay sira. Kaya ang direksyon natin, oo, marahil maganda sa tingin ng sanlibutan, pero yung direksyon na yan, kung wala ang Panginoon, ay dediretso yun doon sa impyerno. At yan pong buhay na lang ay walang pakinabang. For what shall it profit a man if he gains the whole world, yet lose his own soul? Anong pakinabang yan? Kaya nga sabi ni Solomon, vanity of all vanities. Kung lahat ng mga yung naipon ko, kung lahat yan ng aking galing, yung aking orchard, lahat ng mga yan, ang lahat ng mga ito, ay wala naman talagang kabuluhan. It's vanity of all vanities. Kasi hanggang dito lang. Dahil nakikita ng Diyos na may mas magandang buhay at tamang buhay. Kaya sabi niya, I'd like you to make a tabernacle where I can dwell and you can serve, so that your effort, so that your money, so that your treasures, so that your time, so that your talents ay magkaroon ng eternal value. Marami tayong gastusin para sa ating sarili, para sa sanlibutan. Marami tayong mga ginagawa para diyan. But these are all in vain kung hindi natin ito gagawin to glorify God and use this to serve the Lord. Kaya may tabernacle, tinuturo sa atin yun. Ay hindi ka mapaglingkod outside of the church. Ano kung makakapaglingkod din lang tayo sa Diyos without the church? Ay di dapat hindi na pupunta dito ang Panginoon. Ay dapat hindi na siya nagsalita. Kanya-kanya na lang tayo ang paglilingkod. Kaya nga ang mga tao, di ba? Yung iba naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Naglingkod sila, they serve. At makikita natin yan. That everybody else wants to serve an unknown God. Pero maraming salamat sa Diyos na naglagay siya ng tamang institusyon. Amen? So you see, the tabernacle was God's dwelling. The tabernacle was a place where divine service could be made. At yan ay pattern sa sangkalangitan. At napag-aralan natin na yung mga materyales doon ay materyales puertes. Hindi yan basta-basta. May mga dahilan lahat ang mga inilagay doon. And all these things typifies or foreshadows the character of Christ. And then we also looked at the temple. Nung makarating na doon sila sa bansang Israel, then the temple was established. Para saan? Lagi silang nakakagawa. It was the building in itself was an edifice that they could freely work and serve the Lord. At yun din pong mga bagay na yan ay inilaan nila. Yung hari gustong maging bahagi doon, ma-build niya. But David was not given the chance. Pero gusto niya maging bahagi, kaya nga nagbigay siya, nag-prepare siya ng kanyang treasures, ng mga bagay para doon sa plano sa templo. Because it would be called the house of God, the dwelling place of the Lord, and where the priests can freely serve God, and the people who may not be priests can come
so that they will have communion with their God. Kaya hindi ho basta-basta yun. At nung yan ay nasira, then they had to restore it. At nakita natin dito kung papaano napakahalaga that even that restoration, it took a king that is unsaved to issue a decree. Para lahat ng mga tao, ang kanilang atensyon ay nandoon sa utos ng hari. Para yung kanilang buhay, yung kanilang schedule, yung kanilang budget ay magkaroon ng realignment. I-realign. Ito dapat ay pang Jollibee ko, pero yan ay ilalaan ko yon. Ito dapat ay para diyan, pero ilalaan ko para diyan. Dito ako dapat pupunta, pero dahil we will build that, I am going to start there, and I will be there. That's how important it is. At alam natin na ang templo na yan ay hindi nga rin nagtagal sapagkat nasira. But then, there was this called the synagogues of God. Ano ba yung synagogue? Ano ba yung synagogue? Ang synagogue is an appointed place. It's an assembly. It's a meeting place. Yan ang ibig sabihin ng synagogue. Ito ay mayroon yang ginamit sa Exodus chapter 27. Tingnan nyo, sa Exodus chapter 27. Exodus chapter 27 and verse number 21. In the tabernacle of the congregation without the veil, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the Lord. It shall be a statute forever unto their generation on behalf of the children of Israel. So nasan yung word dyan? It's the assembly, the congregation. So ginamit din yun, the word congregation, at dito rin sa panahon ng Psalm was also called synagogue, meaning an assembly. Okay? Assembly. Ngayon, so meron niyang assembly, although there is an edifice called the tabernacle, but there is still the feature of it called people meeting people. So hindi separate yun, but there are people who meet people. Synagogue, assembly, congregation. I hope you're getting into what I am saying. Tingnan niyo, nung nasira ang templo, wala na, di ba? Pero nung sabi ng Panginoon, noong ang mga Israelites ay, chapter 11, Ezekiel chapter 11, in verse number 16, ang sabi ng salita ng Diyos, ready, read. Therefore say, thus saith the Lord God, although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as what? A little sanctuary. A little sanctuary. Ay, basahin mo ang Bible mo. Little sanctuary. A little sanctuary. Nakita nyo yan? Binuksan nyo ba Bible nyo? Kasi mga estudyante, kung minsan sanay na kayo, nakakatunganga.
Kaya wala kayong natututunan. Yung iba pa nga nagbibilang, pag ganyan-ganyan pa. Oh. Sabi ko, paano kaya yung binibilang niyang yun? Ano? Ganun ba? Parang may sariling mundo. Kailangan ay, uy! Ganun. O nakikita kayo ng mga kasamang ganyan, dapat na nababatuktukan. Sayang itong pinag-aaralang to. Focus! Mindset! Okay. Kaya kayo tinuturoan magbasa. Ba't ba tayo tinuruan magbasa ng abakada? Para magbasa ng Biblia. Okay. At intindihin ang salita ng Diyos. Okay, basahin ulit natin. Verse 16. Ready, go. Therefore say, thus saith the Lord God, although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where they shall. You see? Oo, wala na sila doon sa lugar na yan. Nasira yung templo. Nasira na yung sanctuary. Malayo sila sa sanctuary. Kapunta doon. They cannot meet God there. But God Himself allowed that He will be a little sanctuary to these people who will meet. At ang tawag dyan, synagogue. People meeting people. So hindi lang yan pinakita ng Panginoon sa tabernacle. Hindi lang pinakita ng Panginoon yan sa templo. But He also says that there is a synagogue that when worse things come to worse, I will be a sanctuary to them. Kaya nga doon sa Matthew, hindi ba sabi din ng Panginoon, if 2 or 3 are gathered together in my name, I will be in the midst of them. Amen. Ano ibig sabihin nun? Ay di hindi ngayon mawawala ang simbahan. Sapagkat yan synagogue na yan shows to us the feature that is so important to a church. And a church is a congregation. Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse number 25? Forsake not the assembling of yourselves. So the church is an assembly. Assembly for what? That we can provoke one another as we see the day approaching. Anong gagamitin natin? Salita ng Diyos. Kaya nga dun sa ating binasa kanina, maging ang Panginoon, His custom was, He would go to the synagogue. It's a public place of meeting. Pero ano ang kaniyang, what is the reason for congregating in the synagogue? It was to read the Word of God. It was to discuss the Word of God. Kaya nga po ang simbahan ay sinabi natin, it is the assembly of God's people. It's a congregation. Kaya nag-assemble. Kaya nga pag nag-umpisa na, ay dapat nag-assemble ka na. Hindi ka dapat kung saan-saan. Hindi dahil pumunta ka dito sa vicinity ng Christian Bible Baptist Church, ay sumimba ka na. Eh dito nga nag-uumpisa ng kumakanta, ay nandiyan ka pa sa tindahan. Ay nandoon ka pa sa dorm. Ay nandoon ka pa sa ibang lugar. Samantalang sinabi mo, nandiyan ka naman nagsimba.
silent night na. Preach it. Ay, dapat natin naintindihan that it's a meeting place, and sabi ng Panginoon, if 2 or 3 are gathered together in my name, nandun na ang Panginoon. Ano ka, superstar? Patay na yung superstar. Bakit siya tinawag na superstar? Kasi siya'y laging late. Kasi kung sino yung star, gusto niya kasi grand entrance. Parang nung kumakanta na noon ng choir, tanda ko yun eh, ang kinakanta namin yun eh. Ano nga ba yung kinakanta natin doon? Yung, Thy God reigneth. Sa ano nga ba yun siya? Kaya mga choir member, kantahan nyo nga. Ha? Thy God reigneth. Tapos, Thy God reigneth. Pagkatapos ay meron na doon sa lumang simbahan. Tandaan nyo doon sa Timugan. Nandun ka na ba noon? Kawawa ka naman, di mo maintindihan to, no? Pero yan kasi, ano yun, yung gawa sa, ano yun? Gawa sa kahoy. Kaya kapag yung mga high heel ninyo, ay ano yan, tumakatok yun. Kung walang nakalagay na goma. Aba, anong, Thy God reigneth. Tok, tok, tok. Okay, entrance. Kami kumakanta, biglang, yung mga kumakanta, biglang gusto nang bumunghalit sa sa tawa eh. Kasi parang talagang, parang grand entrance ba? Samantalang yung nagumpisa, samantalang ang Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, nandun na sa simbahan. Ay, ikaw ay wala pa. Ang lapit-lapit mo lang naman. Hindi ka na nahiya. Do the King of Kings siya maghihintay? Ay, hindi ba dapat talaga nakakahiya yun? When the King is already there. Hindi ba dapat talaga tayo yung naghihintay? Amen. Hindi ba dapat tayo yung naghihintay? Wala ka namang ginagawa. Pakalat-kalat ka lang diyan. Ano hinihintay mo sa sabi na Asher? Oy, mag-uumpisa na? Ano ba pinunta mo sa simbahan? Hindi ka naman galing doon sa malayo. Pagkatapos na traffic pa. Ayaw pang payagan ng boss. Hindi ka naman nagsundo. Tapos yung sinundo mo, sabi niya, hintay lang, pahintay lang, pahintay lang. Pagkatapos pumutok. Nagpalabas ng hangin. A dust in the wind. Ano man yung dust in the wind, Brad? Oo, may kasama. Oh, ay kailangan ulit maghugas. Pero nandiyan ka sa tabi-tabi. Talagang yan. Ang hari nandyan na. Ikaw ang wala pa. Wow. Ikaw pala ang superstar. Oh, alam mo rin ng late ka. Wala akong pinatatamaan, ha? Alam mo naman late ka. Ay, dapat doon pa lang, doon sa alam mo kung nasaan ka na. Di ba nagbibihis ka na? Nag-makeup ka na. Amen? Oo. Ay, ang gagawin mo pa kung ikaw man ito at tinatamaan, magbago ka na, no? Pupunta pa doon sa CR. Pupunta pa doon. Pagkatapos magganyan-ganyan pa.
Ako kanina pa nag-uumpisa. Pag ganun pa. Samantalang ang hari nandun na. Kaya po sinagog yun. It's because God said, I will be a little sanctuary to them. I will be there. It is an assembly that He Himself started. Hindi ko yan inumpisahan. Inumpisahan ng Panginoon. At magmula doon sa Jerusalem, and then He started telling them, go ye into all the world and preach the gospel. And then those who would be saved, get them into water. And those that get them into the water, then teach them all things I have commanded you. That's the assembly. Teaching them non-stop na pagtuturo. That's why when they go to the synagogue, they would read the Word of God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat naintindihan natin yun. Amen. Jesus Himself was His custom. Because that is a place. Tingnan pa, Matthew chapter number 6. Diba? So verse number 6. Chapter 6, verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, but they may be seen of men. Verily I say to you, they have their reward. Anong tinutukoy din? Anong minimension dito ng Panginoon? There is a synagogue, because the synagogue is a place of prayer. Pero dito, binabanggit ng Panginoon, kanyang sinasabihan, huwag nyo lang gawin yan parang pagpapakitang tao. But what I am pointing out here is that the synagogue is a place where we should come and pray. Amen. And the church is a place of prayer. Kaya pag mayroong opening prayer, ay dapat nandun ka sa prayer. Amen. Pag closing prayer, ay di nandun ka pa rin sa closing prayer. Amen. Ay yung iba ay wala na. Magko-closing prayer pa lang, nakapagsaing na. Ano itong mga hyperbole? Wala pa naman siguro nangyayari sa atin yan, ano? Pero kung meron man, magbago-bago ka na. Hindi pa tapos. O kaya, hindi pa mag-uumpisa na, ay ano pa nakain ka pa rin. Preach on. Anong kalang klaseng kaisipan meron ng mga to? How we disdain and defile the church. The assembly that Jesus Himself started. Ano nga pang pinag-aaralan ko to, talagang nasasaktan din ako. Sabi ko, kapag talaga akong wala, nakikita ko, Panginoon. Kasi kung minsan, ako kasi ang magsasalita, kung minsan, di ba? Ang ganun. I have to prepare. Then I have to prepare earlier. Hindi naman ako ang boss. That is not me. That is not mine, it is Christ's. Amen. No, sa linggo, di ba? Anong oras ba tayo? 8:30. Amen. Wala na naka-amen doon. O sa hapon, anong oras tayo? 5. Amen? Amen. Anong oras ka nandoon? Kasi may ganawa pa ako. Bihira. Anong ibig mong sabihin? Ang Panginoon nandyan na. Bising-busy ka pa sa Diyos? Assembly.
Amen. Di ka naman nagsundo. Di ka naman galing sa malayo. Yung iba nga, may galing pa ng Bulacan. Ay, ikaw ay nandyan lang. Anong oras ka kumain? Kung hindi naman ikaw ang nagluto pa, di ba? May nagluto pa para sa'yo. Sa tingin niyo, it's worth coming to church. Amen. And when I say that, it's worth coming to church even before the time. Amen. Amen. 5 na lang yun. It's worth. Hindi tayo nagsasayang. Kaya ngayong preparasyon medyo mahaba-haba. It is a synagogue where we can pray, where we can sing. Amen. Kaya tingnan po ninyo, that's the synagogue. Ito yun. Ganyang kahalaga. Kaya kahit na wala kung minsan yung building, pag sinabi mag-uumpisa na, hindi naman natin gagawin ito. Gagawin man natin ito sa ibang lugar. Hindi dapat mag-umpisa pa rin tayo sa tama. Amen. Amen? Amen. Because it is an assembly. Amen. Yeah. We are meeting God. And what is the purpose? For the Word of God. Amen. And what is the purpose? For prayer. Yeah. The purpose para iayos yung ating buhay sa Panginoon. Yes. That's the purpose. Kaya ano sinasabi ng 1 Timothy chapter 3? 1 Timothy chapter number 3? In verse number 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. A pillar and the ground of truth. Dapat alam natin ang ating behavior. How do we behave? Ay meeting yan eh. The synagogue is what? A meeting. Amen. Amen. Meeting in the air. Amen. Ay paano kaya pag nag-meeting in the air tayo? Ay na-late ka. Meeting in the air nga. Tingnan niyo. Diba? Nagbigay nga ng parabola ang Panginoon eh. Kwento tungkol sa 10 berhen. Si Berheng Maria, si Berheng, di ba 10 sila? Si Berheng Maria, si Berheng Hias, si Berheng Luz, si Berheng Cleope, si Berheng Jessa, si Berheng Maring Winnie, okay, si Berheng Au, sino pa ba mga berheng diyan? Oh. Tapos, 5 sa kanila, ano tawag ng Panginoon? Yung berhen na yon, 5 wise. Yung isa naman, 5 mangmang. Oh. Sino yung mangmang? Ay alam nila magmi-meeting sa Panginoon. Ay alam nila maghihintay. Oh, ang ginawa, hindi naghanda para sa paghihintay. Kasi darating anytime ang Panginoon.
Eh siguro, dahil nagutom, yung 5 berhing yon, hindi ko alam kung si Berhing Aw yan o kaya Berhing Hiyas. O si Berhing Abeng. Ay tinawag sa doon sa CR. Oh. Ay kasama pala si Berhing Julien. At saka si Berhing Alnet. At si Berhing Cora. Oh, ayan. Ay nakalimutan na mag-prepare, na umihi muna. Yeah, marami sa ating ganyan, no? Nag-umpisa na, biglang lalabas. Ano kaya bigla nating isara din yan? Pag sino mang lumabas, hindi na makakapasok, no? Pero yan. Oh. Kaya magpe-prepare na. Amen. Alam mong palaihi ka, edi lumapit ka doon sa palaihian. Alam mong palainom ka, edi dapat meron kang baon-baon dyan. Amen? O, alam mong nilalamig ka, edi magdala ka ng kumot. Alam mo naman yun eh. Alam mo, malilate ka. Alam mo, layo-layo mo. 8:30 ang umpisa. Ginising ka ng Diyos 5:00. Tapos, Panginoon, mamaya pa, malamig. Oh, saka mamaya mo, naging 7:00 na. Oh, ay magluluto ka pa pala. Ay di maya-maya, wala. Ay alam mo nga, malilate ka. Amen. Eh, bilang mga anak ng Diyos, meeting kasi yun. Sino ka-meeting natin? Sino bang ka-meeting natin sa simbahan? Sinong ka-meet up mo? Sino ba ka-meet up mo dito? Maging spiritual ka kasi, masyado kang karnal. Ang ka-meet up mo yung kaibigan mo, masaya, yan. Kaya pag ikay pagpunta mo dito, maghahanap ka na, nasan kaya dito, nasan kaya siya, doon ako uupo. Ang ka-meet up mo dito ay ang Diyos. You know, the church of the living God, this is the church of the living God. Amen. Siya ang ka-meet up natin. That's why we open our Bible. That's why we sing for Him. Amen. That's why we give for Him. And we pray. Amen. And we stay. And then we are dismissed. Amen? Amen. Yun ang synagogue. Noon pa man yan. Meron na yan. Because it prefigures the church. Kaya magpasalamat tayo. May simbahan. Amen. Mapalad-palad nga tayo. Kahit nag-pandemic, bukas ang simbahan. Amen. Yung iba pinasarhan. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, maintindihan natin. So it's really worth our time. It's really worth our treasure. It's really worth our sacrifice. Amen? Kung kinakailan, isang tabi mo muna yung mga dapat mong ginagawa just for the meeting with God. Sasantabi mo kasi magmi-meet pa kami ng... Balikan na lang kita, mamaya. Assignment, mamaya na lang kita, ha? Magmi-meet up pa kami ng Panginoon. Ay, may naninil. Ay, Meralco, mamaya na lang tayo magkita. Ay, nandyan yung maniningil. Pwede mamamaya na pagkatapos ng service.
O kaya, sumama ka muna sa akin, mag-service muna tayo. Doon tayo. Di ba? Para yung ginawa ni Kilang. Ay, magsasubmit kayo. Mag-meet up muna tayo. Mag-meet up tayo doon sa simbahan. Ayusin niyo ang damit niyo. O, di ba magandang bagay? Pumunta muna sa Panginoon. Yun ang tamang behavior. Kasi ang sinasabi ng Diyos, there is a synagogue and I will be a little sanctuary. Kahit saan sila. Mapalad tayo, may simbahan na. Amen? Kaya baguhin natin yung kaisipan patungkol sa assembly ng Panginoon. The church is the assembly that God started. Amen? Kaya lahat tayo magsitayo. Muli po, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin, aming maintindihan that it's really worth our time, our treasure, and our talents that we can give in the church. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, that we can meet you up here, that we can listen to your words, that we can fellowship with you in prayer, that we can sing for you, and that we can serve you here. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin upang baguhin ang amin nga pong mga kaisipan sa mga bagay that we can know how to prioritize our meeting with you. At ikaw nga po ang may tataas. Help us be better Christians. In Jesus' name. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon, may pag-usap sa Kanya? If there be anything that we should ask the Lord, ask Him. If there be anything that we confess to our God, ba't hindi tayo mag-confess sa Panginoon?